Magkakabit ako kay ADV nitong brake fluid reserve cap na CNC aluminum siya. Meron din itong pang PCX, Beat, Click, Aerox, NMAX. Iba-ibang motor. Lagay ko yung link sa description. Ganito yung itsura niya. Tapos 2-piece construction. Tatanggal to. Yan. CNC aluminum. Yan, kita yung mga pinagtabasan. Yung ilalim na part niya, meron na siyang built-in na yung plastic or hard plastic part na kagaya ng sa stock. Wala itong kasama na diaphragm or yung rubber. May kasama na rin siyang stainless bolts, dalawa. Yung sa kabilang side naman, hindi ko alam kung bakit, pero iba yung pinadala sa akin. Ganon din siya, 2-piece construction, tatanggal din to. Same lang naman, ang difference lang nila, eto, wala siyang built-in na hard plastic. Ito yung kasama niya, ayan. Ganito rin yung tsura ng stock. Tapos ito may kasamang diaphragm or yung rubber part niya. Suot mo yan dyan, strip mong ganon. Na-check ko na rin yung fitment nito. Pwede yung stock na rubber yung ilagay mo or diaphragm dito. Tapos pwede rin yung stock na ganito ang ilagay mo, yung hard plastic. So yun na lang gagamitin ko. Hindi ko na gagamitin to, itong dalawang part na to. Ito na lang dalawa na to. Tanggalin ko muna tong bolts nya. Hanapin nyo lang yung kasukat na screw head para hindi mawawalwal. Tanggal na isa. Ito ding isa. Tanggalin natin yung cap. Yung hard plastic na umiipit sa diaphragm para hindi mag-leak. Tapos yung diaphragm. Yan, punasan ko lang itong mga brake fluid dito. Huwag nyo hayaan kumayat or tumagas sa mga painted parts kasi masisira yung painted parts. So itong kasama niya, hindi ko na gagamitin. Gagamitin ko itong stock na diaphragm tsaka itong stock na hard plastic. Tapos dito ko siya ilalagay dun sa walang built-in na hard plastic. Sakto yung position niyan. Tsaka may ipit niya, maigi yung diaphragm talaga. Sukat na sukat. Yung sa kabilang side naman, dahil meron na siyang built-in, gagamitin ko lang doon yung kabilang side na diaphragm na stock. Hindi ko isasama yung hard plastic. Sakto rin yung fitment ng stock. Ito na lang kabit natin dito, yung walang built-in. Stock na hard plastic, stock na diaphragm. Make sure nyo lang na nakalapat. Tapos ADV, nakaganito. Shoot ko lang na ganyan. Yan, sakto naman. Yung ibabaw na part niya. Sakto naman. Dalawang Allen bolts, nilagyan ko siya ng konting thread locker. Konting-konti lang. Shoot natin. Allen key na 3mm. Hand tight. Palapatin ko lang muna. Pagkalapat na, saka siya higpitan ng konting-konti lang. 1.5 Newton meters kasi yung higpit nito. Kaso wala akong torque wrench na merong 1.5 na settings. 5 lang yung pinakamababa. So konting higpit na lang. Hop. Hop. Okay na. Kabilang side, same process lang. Make sure na walang tutulo na brake fluid sa painted parts. Hindi mabakbak. Ito yung isa natin na may built-in na hard plastic. Hindi natin gagamitin to. Lagay natin yung stock na diaphragm. Make sure na nakalapat. Ano, okay naman yung lapat niya. Lapat na. Text na ADV nakaharap dito. Yan, okay naman yung lapat. Yung ibabaw na part. Dalawang 3mm bolt nya na may konting thread locker. Lapat natin. Tapos 3mm Allen key. Hand tight. Pakiramdaman ko lang kung lapat na. Lapat na parehas. Saka ko siya higpitan ng kapraso. Tansya. Okay na yung brake fluid reservoir cap na nilagay natin. Kay ADV 160. Maporma siya tingnan. Dagdag forma. Lagay ko na lang sa comment section or description yung link nito. ADV